Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon, opinion itong post ang balita ngayon. Ito yung resback ni BP Sara sa mga aligasyon na bilyones daw ang pumasok na pera sa kanyang mga bank transactions. Title, ang mga totoong magnanakaw, hindi sa bangko pinapasok ang pera, kundi sa maleta. Grabe. Sa pool sila. Naglabas ng payag si VP Sara Duterte kung saan direkta niyang sinagot ang mga aligasyon na binabato laban sa kanya sa gitna na nagpapatuloy na impeachment proceedings. Sa kanyang mensahe, tinukoy ni VP Sara ang matagal ng aligasyon ni Antonio Trillanes hinggil sa umano'y billion-billion bank accounts. For nearly a decade, sabi niya, Mr. Antonio Trillanes IV has been peddling the same incredible story about the alleged billions in bank accounts. From 2016 to 2026, nothing in his narrative has changed. Dagdag pa niya, nagbago lang umano ang suporta sa likod nito. What has changed, however, is the machinery now backing him. Binanggit din ni Vice Presidente ang iba't ibang institusyon at personalidad na umano'y sangkot sa mga aligasyon laban sa kanya. Today, he is backed by a sitting president, who must be compelled to submit to a simple test dito sa buhok. Law bender members of the House of Representatives that have received maletas and newly installed AMLAC officials who remain silent. Iginit din ni BP Sara na hindi umano maikakaila ang timing ng mga allegation laban sa kanya. So, hindi rin maikakaila ang timing ng lahat ng ito. Ang sunod-sunod na aligasyon at kaso laban sa akin ay nagsimula matapos akong umalis sa kabinete. Ayon sa kanya, tumanggi siyang pumirma sa isang budget na hindi niya kayang ipagtanggol. Simple lang ang sagot ko sa lahat ng paninira. Malinis ang aking service record. Hindi ako kailanman nagkaroon ng kaso sa paggamit ng pondo ng bayan. Lahat ng aking ari-arian at pera ay idiniklarar ko sa aking salin. Ang bawat sintimo ay mula sa lehitimong pinanggalingan. Ang totoong magnanakaw, hindi sa bangko pinapasok ang pera, kundi sa maleta. Ito yung sinasabi ko na yung style pagkamaldita niya, pinakita na naman niya. So ito, panawagan niya sa publiko. Huwag kayong magpalinlang sa ingay ng impeachment na ito. Dahil ang tunay na laban ay para sa kapakanan ng mga Pilipinong dumaranas at dumaraan ng tumitinding hamon sa buhay araw-araw. Nasaan ang malinaw na sagot sa mga bilyong-bilyong piso sa flood control project? Wala. Nasaan ang konkretong solusyon sa patuloy na pagtaas ng presyo sa bilihin, sa kahirapan at kagutuman? Wala. Nasaan ang direksyon sa usaping pangkapayapaan sa Mindanao? Wala. Nasaan ang tunay na independent foreign policy? Wala. At nasaan ang agarang aksyon sa mga krimen na patuloy na nararanasan ng ating mga kababayan? So, ang galing ng pagkasulat. Nakakatuwa itong, hindi naman nakakatuwa. Yung ginawa ng AMLC na sinakyan na rin ng mga kongresista. Yung pinapalabas nila, yung 6.77 billion na total bank transaction ni BP Sara and her
husband for almost 20 years. Pinapalabas nila na yun na yung net worth o yun na ang wealth, unexplained wealth ng Vice Presidente. Hindi, oy, hindi kami tanga. Hindi kami otso-otso. Yung gross volume transaction, yun lang yung nangyari for 20 years. Mula nung vice mayor siya hanggang ngayon. Hindi naman yun net worth. Ang net worth, yung nakalagay sa salin, yun ang net worth. Ang net worth niya is 88 million. Yun ang net worth. Hindi 8-8 ang taong bayan na inyong ipaniwala na bilyones ang net worth ng Vice Pangulo. Kasi ako, mayroon din kaming konting sa bangko for so many years, ang dami naming transaction, kung itotal mo yon malaki. Although hindi naman billion, kaya lang siguro ilang milyones na yun. Malaki-laki na, ba't hindi yun ang aming total na yaman? At saka yung gross bank transaction na yon hindi naman nangangahulugan na ill-gotten wealth na. Yung sinasabi na suspicious, of all the 610 bank transaction ni BP Sara, meron daw mga 30 plus doon na suspicious. Kung suspicion transaction, ang ginagawa lang ng bangko, tatawagan niya ang depositor. Saan nanggaling yung pera na yan. Ganun lang. Sasagutin din ng may-ari ng deposito. Ganun lang. So ngayon, ang AMLAC, pag tanggap yung mga ganon, yung report ng bangko, dapat nagsampa na sila ng kaso. Bakit ngayon? Wala namang kasong naisampa kay BP Sara. Tapos, nakakapagtaka, yung executive director ng AMLAC, 7 days pa lang na nakaupo, sumalang kaagad sa hearing. Ano ba yan? Ang taong bayan, hindi 8-8, hindi nyo na madaling mapaniwala. Ganon lang yun. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. So si ate, sa gibutang na lang na diha. So mo na among gihatag nga yero. So dili niya mapasan tungod kay bugat. So ate, unsay imong masulti nga natagaan kag yero? Salamat kaayo sa naghatag. Dayon, Merry Christmas. Then, more blessings pa. Ate. So mo ni ang kahimtang ni ate diri sa iyang abuhan. So kung ulan, tuluan na gid kayo. So mo ni ang kusina ni ate. So si ate basta siya ka balo. So kuan na gid kayo. Out na gid kayo ang kuan ni ate. So kuan na kayo ang kuan sulod ni ate oh. Sulod kayo si ate. Sa te, sa imong masulti nga natagaan man gid kag yero, makapuli na gid ka kay daot naman dai imong kuan himan nga yero. Salamat ya ako na siya mapulihan ug di na ko tuluan. So di nakatuluan ate. So pila na imong edad te? 48. So nakay banante? Wala. So balo ka pila na ka year ate nga Single mom ka. So si ate single mom di ay dili di siya balo so single mom. So pila ka buk imong anak te? Duha. So duha imong anak. So nag-eskwela pa sila te? Eskwela elementary o senior high. So unsa na lang ang yung panginabuhian te? Kanira tindahan So ginagmay lang. araw-araw. So si ate nagnegosyo ginagmay lang aron lang makabuhi sa iyang anak kay siya usa ka siya ka single mom. Pila na ka year ate nga na single mom ka? Kuan na 11 years. So Dili.
12 years. Kay So 12 man ang 12 years ginamura. na. So dako kayong pasalamat ate. So Merry Christmas, Pasko pag yun. So naatagaan yun kag Yero. Oh, timing kayo Christmas. Salamat kaayo. Kaya lang tuluan. Sige ate, God bless gid kayo ate. Makapuli na gid ka sa imong balay o Yero. Salamat Sige kayo ate, sa salamat po. sponsor. Salamat sa donation.